Morning guys, so ang ating topic ngayon guys, yung ating paglalagyan na minsan kasi guys, yung ating mga strawberries ay minsan mapili din po to guys, hindi to basta-basta nag-ano. Katulad nitong ating mga strawberry, ito po yung mga runners, mas iba po ang kanyang texture kapag potting mix po ang ating gamit. Unlike sa may coco peat na mixture saka yung vermicast, medyo mas mabagal. Pero napansin ko guys, sa mga nakaraan, base sa aking observation, itong potting mix guys ay maganda ito. So, ito nga guys, 100% organic. So, ideal for gardening and urban agriculture. Ibig sabihin, meron siyang mga so ito guys, 100% natural. So, ito po yung napakagandang gawin sa ating strawberry. So, kita natin yung texture niya, mas mag-green siya, mas malalaki. Mamaya doon sa baba, pupunta tayo, makita natin kung gaano kalaki yung ating mga strawberry. So, anong balita? Guys. Hello guys. Nandito tayo sa taas kasi mamaya sa baba pupunta tayo ngayon. Dito ka, tingnan ka lang dito, nak. Ayun, hello. Ikaw muna mag-video na. Ano? Okay lang ba? Sige. Sa akin mo ito to. Hello guys, good morning. So, yung ating topic ngayon, it's about yung potting mix and coco mix. Potting mix and coco mix. Pakita naman. So yan guys, yung ating makikita ko yung ating pong mga lupang pinaggagalaw at nagtataniman. Minsan po mayroong problema eh. Minsan kapag may parasite, dagli ang namamatay yung ating strawberry. Yun po yung mga pag wala tayong insecticide, yung organic insecticide kailangan po natin guys. So yung ito nga nakita mo na. So yung mga ganito guys, so ready na po siya for transfer. Tingnan niyo guys, ang gaganda niya Mas mataba. Ika nga tingnan mo yan. So guys, ito tingnan niyo, napakaganda niya So ugat 3 weeks pa lang ito pero okay na yung ugat niya Ayan. So fully grown na agad siya. Kasi nung nalagyan natin to, medyo may dalawang dahon na siya. Kaya mas maganda. So nasa baba na yung kanyang ugat. So guys, tingnan niyo nga ang ganda. So ito pang epekto ng potting mix, guys. So sa potting mix, mas maganda, mas mataba. Ito po yung nilagay natin dito, pure potting mix po ang nilagay natin dito, guys. Pure. So kita niyo yung mga runners, ang gaganda niya So ito yung runners. Ready na po siya for propagation. So ito po, lahat yan guys, tingnan niyo may coco peat and vermicast. So ganda ng tubo ng ating strawberry. Taas mo konti. Masyado nakatutok. Ayan. So guys, so ito, napakaganda niya. So sa baba, makita yung diferensya saka dito, saka sa Okay guys, nila. So guys, nakita niyo po yung diferensya ng mas mag-green na green siya, mas malaki, and at the same time, ang ganda ng pagkatubo niya guys. Wala siyang may ugat ba yan? May ugat-ugat na yan, nak. So ito, ganito po ang natin gamitin potting mix. Wala na muna yung mga lumsoil. So kung yung ito guys, ito pure pure na potting mix. We're using pure potting mix so that we can compare yung difference from the soil, ordinary soil, katulad ng mga ganyan, mga loam soil. Yan, yung mga loam soil na ginagamit nila. So, dun sa baba, guys, makita natin, tingnan niyo ito. Ang lalaki ng dahon niya, berding-berde. Sa pagdating sa bunga niya, nagkakatalo rin sila So, kasi siya, ang ano niya, hindi siya nasa pot. Ay, nasa pot siya. Yung sa kabila, mas malalaki yung nasa potting mix. So, guys, wait lang. So, guys, can you see the difference, no? Ito po yung nando sa taas, dinala ko rito. So sa kulay, magkakaiba sila, pero mas mataba yung, tignan nyo guys, may ugat na rin siya. So ito yung mga kasabay nilang runners. Ang kakaibahan lang nila sila, potting mix din, pero hindi pa sila ito nakarek. Falling ground na din. Ha? Falling ground na din yung isa. Oo, mayroon na, fully grown na rin ito guys. So ibig sabihin, sabi ni Javis, ano ito nak, fully grown na rin daw kasi nga yung ugat niya lumabas na. So naghahanap na siya ng mas nutrient. Ito pong strawberry ito guys, apakabilis niya umano yung ugat niya. So ito mga 1 month na to siguro. Tulad dito mga 1 month na rin itong mga runners na to. Pwede na rin siyang i-cut or i-propagate
So ito ba yung mga guys, mga ready na siya for propagation. So ito guys, kahit mga 3 weeks na lang to, pwede na siyang i-ano. So yan po yung, can you see the deep, yung ano sila, pares sila naarawan, pero ito pares ang kulay, mas ano sila, magkakatalo lang sila kasi ito nakarekta sa lupa, mas marami silang nutrient na, unlike sa potting mix or potting mix, sorry. Pag nasa pasulang guys na nakatanim, hindi siya gaanong lumalaki yung bunga. Can you see yung the past previous natin ng strawberry, yung review natin noon, mas malalaki siya, mas malalaki kapag nakarekta sa lupa. So and at the same time, so sa ating ano strawberry ay patuloy nating inaaral ang ating mga strawberry. So kahapon nag-unload ulit tayo ng ano, si Miming. Nag-unload ulit tayo ng ano, yun oh, yung mga black na yan. Yan po yung potting mix pure. So yan guys yung changes. So mas marami. So mas lalabas na yung ugat niya. So sa sobrang lakas ng ulan, yung ating mga strawberry ay maganda, kaya lang sobrang ulan, minsan nalatanggal yung kanyang mga potting mix o yung vermicast at coco peat. So mayroong pong pagkakaiba. Yung may mix ng potting mix at vermicast, medyo mayroong konting problema. Merong nakita ko mas pag potting mix yung ginamit natin na pinakita ko sa inyo kanina guys, mas maganda yon kasi nung nakita ko yung nung mga nakaraan, yung mga ganitong mga strawberry na nakalagay sa paso, hindi siya gaanong malaki. Hindi gaanong malaki yung bunga niya at maliliit lang. Pero nakita ko yung pagka-verde niya. So yung pagsuloy ng niya, kasi akala ko parang mamamatay na siya. So naglagay tayo ng potting mix. Akala ko po yun po yung coco peat. Hindi pa pala coco peat po yun. Kasi nung napansin ko, I notice, kasi maitim-itim po yun. So ni-research ko ulit, potting mix pala yung nalagay ko, hindi po coco peat. So yung mga coco peat po pala ang gamit natin, medyo napapandak po na so lumiliit po yung ating strawberry. So yung nutrient ng coco peat, hindi gaanong kaganon. So yung topic natin ngayon, yung soil na ating pinaglalagyan, yung direct from the soil, yung po maganda sa strawberry. Pero mas maganda yung pataba natin, potting mix. Potting mix. Okay ba? So yun po yung difference, no? Yung So balik nga tayo guys. So ito yung pure potting mix. Dito ko lang, tingnan mo ako. Paliwanag ko sa kanila. Dito. So ito guys, so yung pure potting mix, ibig sabihin puro 100%. So yung mga nandito sa baba, hindi na siya pure kasi nga may kasamang lupa na minsan ma-acid. Kapag sinabi pong ma-acid, yung strawberry minsan kapag nilagay mo dyan, hindi siya mabuhay-buhay kasi nga may problema sa lupa, mayroong parasite. Kaya mas maganda kapag binungkal po natin yung lupa, i-ano natin guys yung papaarawan natin. Hayaan mo nating mabistay. Tapos 1 week siyang paarawan para mamatay yung mga bakterya. Kapag natatamaan po ng araw yan, namamatay po yung mga parasite. So yun po ang isang kalaban ng mga strawberry, yung germs, bakterya, tsaka yung mga fungus na pag dito po pumasok yung fungus, namamatay na ito. Yung maliliit na parang puti-puti. Pag pumasok yan dyan, namamatay na yan. Fungus. So yung fungus po na yon, yun po yung mga parasite o yung mga peste sa strawberry. Parang centipede. So yung mga strawberry na hindi gaano lumalaki, sa ilalim baka may termites or anything. So kaya nga, so we use coco peat, pure coco peat. When you see the difference of coco peat and the potting mix and the coco peat. So medyo mas maganda po pala ang 100% potting mix. So I suggest sa mga nag-strawberry, mas maganda po ang potting mix pure. So ito po pure guys, so ang gaganda niya walang butas. So guys, thank you for watching guys. So wag mo lang patayin na ka. So nakita natin yung difference at improvement sa ating strawberry. So for 2 months, 3 months, nakita natin observation, ang propagation niya mas mabilis. Parang every week po naglalagay tayo ng mga pot. So hindi ko na alam yung mga kung meron ng 1 month doon, meron ng
meron ng 15 days. Ganun po guys yung ating strawberry. So, thank you guys. So, yan po ang ating strawberry. So, meron pong, ito guys, katulad nito, meron tayong color coding eh. Ito yung mga nauna. Ito yung last week na ano. So, ito, 1 week pa lang to guys. So, ito, mga 1 week pa lang ito. Third week, yung ito, 1 month na to. Kasi ito yung sumunod na guys, oh. Ito yung nauna, 1 month na to ngayon. Ito, 3 weeks. Ito, 1 week. Kasi nung 2 weeks yan, hindi tayo nakapaglagay. Parang medyo maulan nun. So, yan po ang ating strawberry ngayon guys. So, ito medyo may lacking. Pag ganito guys, may lacking ng nutrients to. Pero yung mga ganito, so ito kasi guys, pure potting mix ang gilagay natin. So, mas maganda siya. Unlike dito guys, so tingnan niya wala siyang pataba, nasa ilalim lang. Pero naglagay na tayo sa ganyan sa gilid niya. Nakabukas pa ba? So guys, ayan po ang resulta ng ating ano. So napakaganda po, pag potting mix na lang po ang gawin. Katulad dito guys, ang bilis niya mag runners. So marami na naman siyang runners. So baka mamaya maglagay na naman ulit tayo ng ganito. Ayan guys, tingnan nyo. Sa isang puno, tingnan nyo, ang dami niyang pinuprovide na strawberry na runners. So, depende na lang sa'yo kung minsan guys, kinakat na lang natin para hindi na mahirap kasing i-maintain na rin eh. Butterfly. So guys, so yan yung ating strawberry. Dati doon, na mas marami dito ko konti lang. Ngayon, mas marami na yata to dito. Kasi ito, na-loadan din natin ng vermicast to, pure vermicast. Ano yan? Naku, may insekto. Ayan guys, may insekto na oh. Ay, nadudurog. Yak. So go guys, so yan po, sumusuloy na rin po yung yan pong mga flowers na ito guys. Mas mabanggit ko lang. Yan flowers na yan guys, magaganda yan sa pag during namumulaklak na po ang ating strawberry. Tayo guys, ito nakaroon parang hindi mo pansin kung may tanim dito eh. Pero nung nilagyan natin ng potting mix, bigla silang nag-bloom eh. Nagkaroon ng runners. Katulad yan guys, kukunti siya. Pero pag may mga runners na siya, naglalabas agad sila ng runners. Kapag ang strawberry pala guys, kapag nabibigyan natin ng tamang nutrient, hindi ka mag-propagate. So siya mismo talaga magpo-propagate sa sarili niya. So we invest yung coco peat o yung potting mix para sila ay tumaba. Pag tumataba ang ating strawberry guys, katulad itong mother plant na to, hindi mo na maubos maisip na nasaan na yung mga runners na nakuha na lahat. So ang dami niyang incoming runners guys. Oh, yan oh. Dami niyang incoming runners. So dami mo strawberry dyan. Oo nga. So yung coco peat na yan, kapag niloload natin sa katawan nila, sila na mismo yung nagpo-provide ng runners. So that they can easily propagate, mabilis silang dumadami. So ngayon hindi na natin minsan ma-manage yung mga strawberry na yan. So napakarami na sobra nung mga runners niya. Katulad dito guys, so ayan, nahirapan na ako mag-ayos kasi nga sumusobra, dumodoble na yung mga runners. So naubusan tayo ng cup. So yan yung mga nire-ready nating cup. So guys, thank you for watching guys. Hope you enjoy. So bye-bye. So dun guys, marami nakalabas na runners, hindi namin naasikaso. Katulad dito guys, hindi pa namin naasikaso. Ito nga, marami na rin runners incoming. So no more pot. May wala na kaming potting mix na ubusan, baka makabili ulit. Pusa, ayun. Tanda?